Good afternoon! Magandang hapon po sa ating mga listeners at viewers ng Senior City Kwentuhan. Naririto na naman tayo. Saturday afternoon, 3 o'clock to 4:30, Senior City Kwentuhan. Ang inyo pong co-host sa hapong ito ay ako si Ed De La Torre at si... Girly Villariba. Reminder lang po, hindi lang Saturday ito, pag Tuesday, meron pa rin yung Senior City Kwentuhan. 3 o'clock rin up to 4:30. Iba naman ho ang nag-host yung mga kapanalig natin sa senior sa panahon ng COVID. Pero pag Sabado po, ang ating focus ay adult lifelong learning. Ngayon, para paliwanag kung bakit ang ating guest ang ating naimbita. Kasi nagkataon, if you don't recall po, nakalimutan ng lahat, September 21, Monday, anniversary yun nung pinirmahan ni Marcos ang martial law, bagamat promulgate September 23. So, maraming mga programs about recalling, remembering, martial law, repression, resistance, worried, baka nangyayari ulit. Pero at the same time, may iba nagsasabi, tayo muna, para puro, puro nega-nega, ganun, puro resistance, opposition. Wala bang ibang forms ng pag-deal sa government on certain issues? Hindi pa pwede mag-collaborate, mag-cooperate. Sabi nang, sige, hanap tayo ng isang senior na may karanasan sa resistance at may karanasan sa engagement, hindi lang sa labas ng gobyerno bilang sino, ba't iba sa loob. Nang kailan ba yun? Webes, ako po ay at kasama si Jerry Bulataw at si Sally Bulataw, nagpunta kami sa isang meeting sa Quezon. Alam mo si Kaloy, yan ang perfect natin candidate dahil may activist background, tapos napapasok sa gobyerno, ngayon nakatutok sa NGO, at tapos nag-i-explore ng iba't iba. So yun po ang dahilan kung bakit ang ating guest sa hapong ito na nagpapasalamat kasi on quick notice po ay nag-yes agad. Ang full name po niya sa totoo lang ay Charlito Manlupig. Pero ang lahat ng kakilala siya, ang tawag ay Kaloy Manlupig. So welcome Kaloy Manlupig at pakigreet sa ating mga viewers at tagapakinig. Salamat, Ed. Magandang hapon, Ed, Girly. Kung meron mang bagay na bagay sa ganitong topic, kayo dapat, ikaw o si Jerry. Kaya lang, kado na kayong senior, kailangan nyo ata ng... bagong senior. Kaya naman... Kailan senior? Kailan lang, Ako, 2 years pa lang akong senior. 62 pa lang. Tama-tama, 62. Wow, galing. Ngayon, so, you are speaking to us from Cagayan de Oro, sa Cagayan de Oro. Maliit na lungga ko rito sa Balay Mindanao Peace Center dito sa Cagayan de Oro. Nasa Peace Center ka ngayon. Okay. Dito. Okay po. Ang Balay Mindanao po ay isa sa pinakamalapit. Yun na nga, pinakamalapit na kaibigan naming NGO o community. Sapagkat balay po yun, ibig sabihin talagang pinapatuloy kami sa kanilang bahay sa Mindanao. At may peace center nga po at ang presidente nga po ng buong Balay Mindanao ay si Kaloy Manlupig, founder at ngayon current president. No? Tapos, pero nga Kaloy, at saka by the way po, may mga bago tayong tagapakinig at taga-masid ngayong hapong ito sapagkat nag-host rin ng Facebook watch party ang mga ibang staff at ibang mga kaibigan ng Balay Mindanao kasi gusto lang panoorin si Kaloy. Baka may maikwento siyang hindi nila alam. Ano na, tawa na sila sa mga kwento ko. Anyway, siguro bago natin pag-usapan po yung kanyang topic at kwentuhan, yung kanyang journey po sa na may resistance mode, may engagement mode at mga leksyon. Konti mo ng kwentuhan sa yung personal sa period na ito kasi seniors tayo, panahon ng COVID, pero hindi lang senior na nag-worry sa ating sarili. At the same time, may mga pinaputakbo tayong organisasyon, may tinutulungang iba. If you,
personal insight sa mga ibang interesado na paano ikaw? How did you saka by the way, ano, belated po, although nag-greet namin sa Facebook, kamamatay lang ng nanay mo eh. So, iba pang dagdag na stress yun at lungkot. Ano? Pero una muna, nung dumating na ang COVID, ano yung early experiences mo at paano ka nag-cope, paano ka nag-respond? Magkwento ka naman ng konti para sa mga seniors na nakikinig. Oo. Yung tinitingnan ko, halos lahat ng pagkilos ko as an individual ay sa context ng community ng Balay Mindanao. Kasi nga nung actually by March 13 nagdesisyon na ang Balay Mindanao ng mga hakbang, no? Nagtayo ng mga guidelines para sa mga kasama. No, halimbawa yung mga pag-iingat, yung mga minimum na mga protocols ay as early as March 13 ay atin na yung in-issue na, no. At naging very personal nga yung karanasan nung umpisa. Ang tingin lang ay sa gitna ng COVID, ano yung pwede pa nating magawa, no? Kaya yung isa nating facility, in-offer nating isolation unit para sa mga kailangang i-isolate. Hindi pa ito mga positive, ito lang yung mga suspected dahil may sa contact tracing ba o di kaya mga LSI ay dito naman sa karamihang area sa Mindanao, lalo dito sa Cagayan de Oro, ay ina-isolate talaga ng 14 days yung mga kahit hindi pa tested positive, no. Pag tested positive na ay saka pa ililipat sa mga temporary treatment facilities. Kaya tapos ngayon nag-i-evolve, kaya ngayon mga proyekto rin ngayon, o mga approaches ng Balay Mindanao ay nag-i-evolve din, no. So yung ating community organizing ngayon ay may shift din, no, sa pamamaraan, no. Ang tawag natin ay optimizing the digital or yung virtual, minimizing yung physical na contact, no. Pangalawa, although issue talaga sa atin yung may mga political issues at major concern din pa rin natin ay empowerment of communities. Nakikita na ang focus talaga ngayon ay paano makatulong dito sa economic difficulties, no? Kasi ang nararamdaman na, no, yung tama nung sa ekonomiya, no, ng mga households, lalo na yung mga communities na may umuwing mga OFWs na no? O di kahit na hindi OFW, yung mga galing sa Maynila o sa Cebu, no, darat na nila yung kanilang mga pamilya at kanilang barangay na naputol din ang livelihood, no. So nagsasama-sama yung mga naghihirap, yung mga challenge na financially, no. Kaya ngayon yung focus natin talaga ay paano mapagaan, no, at paano mag-introduce ng mga social enterprise, paano makatulong sa recovery, even rescue, no, ng mga no, na challenge ngayon, no. So naman, patuloy yung mga mahirap bumiyahe ngayon, no? Mahirap dito kasi as much as possible gusto pa rin natin ng physical na mga community activities, pero napakahigpit ng mga requirements sa biyahe, no? Nakakabiyahe naman ako, nakakaikot pa rin dito sa Mindanao, no? Kaya kailangan mo talagang sundin yung protocol, no? Na mahalaga namang sundin. Tama lang naman. Pero at personal level, at some point, siyempre lahat tayo, either natakot ba tayo baka ako'y tamaan or yung sa period ng anxious tayo. Tapos, ano yung coping mechanism mo? Ikaw ba nag-meditate, nag-exercise, natulog na lang? Or curious lang kami kasi ilang buwan na rin ito, paano people like us, no, lalo na senior, may inaasikaso ng iba, pero dapat tingnan rin ang personal, ano? O sa totoo lang,
nung as early yung March, no, yung first week ng talagang parang lumutang na talagang may COVID nga, ano realidad dyan. Nag-isolate ako. Oh, talaga. Nag-isolate 10 days. Para Ah, sigurado lang. Kasi yun nga, di ba, dahil hindi natin kabisado ano itong COVID, kung may ubo ako, sabi ko baka COVID to. So nag-isolate ako ng 10 days. Wala namang, nung napansin ko wala naman, gumaling lang siya. Hindi na ako nagpa-test dahil because that was March pa yun. Ano? So ganun nga, pero ang sensitive sa mga nararamdaman ng katawan. No? So pag medyo, at saka ang daming mga tinitake din na, lalo na senior na nga, ang dami take ngayon ng mga depensa, no, para sa virus. Ano pa sa yung kunin? Lagundi o ano o vitamin C? Lagundi tsaka turmeric, yun ang aking yun ang pinaka ko, lagundi at turmeric. Turmeric. Dilaw na luya. Pero isang gusto ko lang idagdag na kasabay. Kasi nung isang araw, sabi mo nga, tawagin sana at isama si Chody, kaibigan natin sa Negros. Sabi ko, hindi, gusto ko mag-focus muna sa'yo. Pero sabi mo nga, hindi, may in-schedule kami ni Chody at ni Arthur, isa pang kaibigan taga-UK ng E as in inuman. So isa rin yun sa coping mechanism ba na nakakapagkwentuhan sa kaibigan habang umiinom na hiwalay, gano'n. Una kong narinig yung term na yan kay Jerry. Sabi niya, inuman. So talagang ano, no? So from time to time, pagka medyo yan, nagkatawagan mo na, ay nagte-text mo na, inuman na. So bibili mo na ng beer, may stock. Sabi nga namin, ito yung pinakamatipid na klase ng inuman kasi tama. bibili ka madakan, wala kang gasto sa pulutan, ang titla mo lang yung nandyan dun sa refrigerator o sa kusina. Ano kayo? Naka-Zoom kayo o FB Messenger chat? Messenger lang ginagamit. Sa Messenger, mas madali. Dumami na rin yung Messenger ngayon, pwede na yung marami. Pero dati, yung maraming inuman, maraming nag-iinuman, pero mas okay din na mga one-on-one o tatlo, kasi mas lumalalim yung parang na rin, parang konsultasyon na rin, no? Parang sharing session, individual, no? Nabanggit mo pala yung yung nanay, no, yung pagkamatay ni ang hirap mamatayan sa COVID pag may ito. kasi siyempre hindi ka makagalaw masyado, tapos ganun din ata yung mga kaibigan saka yung mga pamilya hindi makapunta, no? So nag-agonize din sila, no? Laging nagte-text namin pumunta diyan, hindi talaga pwede, no? Kaya ganun, mahirap pero somehow naayos din yung bahay, inayos namin, may entrance, may exit para sa mangilan-ngilan ng mga pumupunta, may foot bath, may mga reminders ng wear your face mask, may reminder ng distancing. So kailangan maingat kasi yun nga dahil nga sa COVID, no. So yung at saka dahil nga doon din sa COVID, nagdesisyon na rin kami na i-cremate ang nanay kasi mahirap maglibing ng maglibing. So on hindsight, sabi ko baka tama yung desisyon kasi hanggang ngayon kasama namin siya sa bahay. Oo nga, no? Tama. Saya. Hindi naman sa COVID siya namatay. Hindi. Hindi siya sa COVID. Hindi sa COVID. Sige, so condolence muli, Kaloy. Tapos ako, sinisipa ako ni Gary sa tabi ko, pagkwentuhan mo na si Kaloy nung ating inihanda. Kasi, maraming salamat. Tama naman. 3:14 from. Tama pa rin, 15 minutes pa lang. Tulad ng nabanggit ko, balik tayo sa framework at topic ng kwentuhan sa hapon kong ito.
Siguro naman marami sa inyo makaka-relate dito sa personal na kwento ni Kaloy at aming kwentuhan. Sapagkat marami naman talaga sa atin, lalo na sa nakikinig dito sa Senior City, ay kahit paano either development activist yan, naging advocate pa, in other words, interesado talaga sa pagbabago, a better life for us. And kung minsan, lalo na yung matanda na at may panahon pa ng martial law and immediate, malakas yung resistance tradition, yung critical, halos opposition, na nare-revive sa iba naman ngayon. Pero at the same time, marami rin nagsasabing, tayo muna, hanggang oppose lang ba tayo o wala ba tayo ipopropose? At wala bang kahit na sa pagkalahatan maraming problema, pero may iba naman diyang matino-tinong pwede tayong makausapan. So yun ho ang hahandlin natin, hindi bilang teorya, although magtiteorya ng konti, kundi hango sa buhay at karanasan. Komplikadong masalibuot na karanasan ni Kaloy Manlupig. At mabuti ho naman, sabi ko, Kaloy, magpadala ka naman ng outline. Kaya nagpadala po siya at iginawa ko po ng slide para masundan natin using that framework. Pero basically, kwento po niya na from time to time mag-interject kami. So sisimulan po natin ang screen sharing para para masundan ninyo yung aming kwentuhan. Kung malalaman ko paano mag-screen share. Practice na tayo nakita na Wala ba? pa. Tayo muna po ha. Ako'y laging problema rito sa screen share. Ayan. Nakikita mo na ba, Kaloy? Kitang-kita. Malinaw yan. Ayan. Itong si Kaloy, sabi niya, hindi na ako magpapadala ng picture sa'yo. Hanapin mo na mga picture ko sa Facebook. So hanap ako ng hanap. Sabi ko, Kaloy, gagawa ako ng pa-cute na light picture mo ha. Kasi resistance engagement, ang bigat na issue. Huwag mo na i-elaborate. O sige, so Kaloy ito po ang na. framework, resistance engagement, lessons from my life journey. Pero unang tanong, Kaloy, saan bang highway na umupo ka? Ito imported to sa States ito nung galing sa isang trabaho. Alaw ko yung pinsang ko, si Inot, at pinasyal niya ako. Inikot niya. Sabi niya, akala mo ba dito sa California walang snow? Punta tayo ito yung papunta sa bukid sa bundok ng snow. Walang tao-tao. Sabi ko, picture nga ako. Actually, yung buong picture na ito, ang may snow yan sa likod. Oo nga, inalis ko Tama. So, yan ho ang ating framework. Mga kwento kung kailan nagre-resist sa loob at labas at saka kailan nag-i-engage. So, nagpadala po si Kaloy ng ilang mga notes at magsimula po tayo sa kwento muna niya ng early years niya ng karanasan of resistance. At ito ho ang kanyang pinadala. Ayan, involvement sa resistance. Pero Kaloy, nakahanap ako ng ikaw ba talaga yung nasa babang yung batang gagigitara? Oo nga, parang ibang-iba na. Ibang-iba na ang mukha mo. Ako yan. Saan ka ba nag-aral? Okay. Nung itong picture na ito, sa high school ito, fourth year high school ako nito, sa Cotabato High School. Nung buong produkto ako ng ang elementary ko at high school ay public school. Doon sa Central School ako, Cotabato City Central Pilot Elementary School sa elementarya at Cotabato High School dito sa high school. Ngayon, yung aking involvement naman sa student movement ay nag-umpisa nung nasa college na. Nandun sa Notre Dame University. Palipat-lipat ako ng school galing ako ng Cebu, tapos bumalik ako ng Cotabato, tapos lumalim later sabihin ko, lumalim yung engagement ko nung pumunta ako ng Manila para mag-aral sa UP. Yung Student Catholic Action of the Philippines, ito yung vibe ng martial law period. Kasi di ba, nung pag-martial law, isa ito sa mga talagang pinatigil, hinabol. Pero nung mga 1976, sinimulan namin buhayin. Ni-revive namin yan.
Nag-organisa kami sa mga iba't ibang schools dito sa Mindanao, Bukidnon, Cagayan de Oro, Cotabato, Gensan, South Cotabato, Pagadian, ang dami naming inorganisa, no? At ako yung parang coordinator for Mindanao nung SICAP. Dito nag-umpisa siyempre yung critical thinking, yung pagsusuri sa sitwasyon, ang anong hamon ng pananampalataya, no? Ang tawag ng ang pananampalataya sa harap nitong mga ganitong pangyayari, no? So dito nag-umpisa yung parang dito natanim yung seed ng kaya kung in a sense medyo late bloomer ako kasi nung high school, although may mga involvement sa mga grupo-grupo, hindi talaga lumalim ng gusto hanggang pumasok nung na-revive namin ang Student Catholic Action dito sa Mindanao, no. Kaya nung pagka-graduate ko, dumiretso kaagad ako, nag-full-time ako dito sa student organizing. Talaga? Wow. Ang vehicle ko dito ay yung campus. No, so full-time organizing ng students. But after 1 year, nag-desisyon ako na magpatuloy pa ng pag-aaral sa UP Diliman. Dito ako na-involved sa BCC, BEC organizing. Kasi nga, na-meet ko na sina Manny Gabriel, no, si Monsignor Manny Gabriel, sina Manny de Guzman, at yung grupo, yung Lay Formation Institute. Yung Lay Formation Institute kasi, para siya sanang capacity building institute, training institute, pero may grounding. Kaya talagang nagtatrabaho kami with various mga iba't ibang models ng BCC sa Manila and nationwide, no? Kaya dito sa organizing na ito, napalalim yung aking engagement. Nagtrabaho ako sa mga din sa Ugong, diyan sa Batasan, Payatas, no. Kaya lumalim yung hanggang nag-formalize na pumasok nga sa isang political movement na sa kategorya noon sa mga label ay mga DEMSOC, mga DEMSOC. Siguro sa mga Kaloy, interrupt ko lang, siguro sa mga hindi nakakaalala at hindi alam ang acronyms, yung BCC ay Basic Christian Community. Ang BEC ay BEC, Basic Ecclesial Communities, at yung GKK ay Gagmayng Kristiyanong Katilingban. No? Sa Bisaya yun, Basic Christian Community. Sa Mindanao. Oo. So parang mula sa mga estudyante, napunta ka sa komunidad, ano? Oo, sa Baka doon nagsimula yung later pag-usapan nating focus mo sa barangay. Basic communities, ano? So nung siyempre, isa sa malamang marami sa mga ka-age ko siguro, yung isang malaking turning point niyan ay yung nung pinatay si Ninoy, no. Talaga nung pinatay si Ninoy ay talagang halos full time na talaga yung pagkilos, no. Kasama sa yung grupong ang grupong sinalihan ko, naging bahagi ako nung Kasapi. Kasapi. Ng mga ng Pilipinas. Oo, marami akong kilalang kasapi. Sige. Marami tayong mga common friends dyan. Hanggang ngayon, patuloy na nandyan. Patuloy ang resistance, actually. No? Patuloy. Parang revival resistance ngayon, lalo na lately. So dire-diretso yung kumbaga stance o ng tindig natin kasi sabi mo martial law at Marcos at dahil silang gobyerno, therefore anti-government, ano. Nung panahon yun, maalala ko yung mga kabarkada ko, mga kaibigan ko na nasa gobyerno, sabihan, di ba huwag kang pumunta sa opisina kasi nabihan ako ng boss ko na ban ka dito.
Oh, Lalo na nung, lalo na yung peak na nung snap election. oh, Eh, sinasabihan ako ng mga mga kaibigan ko na sa gobyerno, wag ka namang pakita rito na napag-initan. Nasaan ka nung ano? Nasaan ka nung nangyari ang EDSA? Oh, nasa Cotabato na ako noon. Malik na ako mga few months before EDSA. Few months before EDSA. Pero yung mga nung snap, yung snap nasa Cotabato na ako noon. Okay. What's the next slide? So, pero that means yung exploration mo nung engagement talagang hindi nangyari until after Marcial Luna and after EDSA, ano? Yun ang next chapter ng ano. Yung aking next yung engagement part. Ito naman, yan. Yan. Pinili ko yung parang looking back na ano kaya ang ginawa ko? Natuwa ako sa picture mo yan eh. Parang nag-iisip looking back. So, parang ano ba itong ginawa? Ano ba? Bakit ako nandito? Pero hindi, very rare. Alam mo, bihira. Marami ibang aktivista kilala natin. After EDSA, tuloy-tuloy pa rin sa labas ng gobyerno. Pero ikaw, you accepted government service. Paano nangyari yun? Marami sa mga kasama sa DENSO, no, ay pumasok sa gobyerno. In fact, after EDSA 1, nagkaroon kami ng first open convention. First time na kasama pala tayo. Kasi nung panahon ni Marcos, ng Marcelo, compartmentalized eh. Ito lang yung kilala mo sa movement, hindi mo kilala yung buong movement, no? Kaya nung after nung EDSA 1 ay nagkaroon ng first open convention, ay kasama pala, no? So ito pala, kaya pala pag nagso-solicit kami dito sa kanya noon ay nagbibigay, kaya pala pag gamitin namin yung kanyang apartment ay pinapagamit niya yung kanyang apartment, no? Magkasama pala, no? So may mga ganung kwento rin, no? Pero ako nung late ako pumasok sa Cory government, no? Kasi nung after EDSA 1, talagang lahat ng posisyon bakante eh. Alala ko pa, pinatawag kami sa Manila at tinanong, nakapalibot kami, ikaw, anong agency gusto mo? Anong posisyon gusto mo? Nung term ko na, nung tinanong ako, ikaw pala, anong gusto mo? Sabi ko, wala, painumin nyo na lang ako. Tapos na. So, yung joke ko naman noon pa eh, na kaya pumasok ako November na. No? November na kasi pinipilit ako nung mga kasama na samahan ka tumulong ka naman dito. No? So, March yung karamihang pumasok, February, March, November ako pumasok sa gobyerno at ang una kong assignment ay maging bahagi ng task force. Yung task force. Dito sa Mindanao. Kasi yung si Cory, nung campaign period, may campaign promise na pagka nanalo siya, ay abolish niya yung Ministry of Human Settlements. Tapos kay Imelda, ano? Oo, dahil kay Imelda. Kasi ito yung super ministry na ginamit no, ng mag-asawa at ng pamilya, no? Kanilang pagpanatili sa gobyerno. Kaya yun yung unang grupong nasamahan ko, yung task force na yan. At dyan din nag-umpisa yung dyan ko rin nakuha yung pinaka-unang lesson ko nga na, di ba, parang panalo tayo, talo sila. So kami naman ngayon, no? Mga walang kwenta kayo, talo kayo. So ganun yung attitude eh. Kami na naman ngayon ang may-ari ng gobyerno, no? Na after a few weeks, napapahiya ako sa sarili ko kasi napapansin ko ang gagaling ng mga taga-MHS. Ang uhusay, no? Well-trained at napaka-committed. At hindi naman sila talagang nagpagamit sa politika, no, ng mga Marcos. No? Kaya after a few months, marami kami sa task force nagsasabi na
parang sayang naman pag inabolish itong MHS kasi ang gagaling ng mga tao sa loob. No? So yun ang first realization ko na yung yabang ay biglang natauhan na yabang-yabang ko, yung pala wala akong alam sa pagpapalakad ng gobyerno. Ang gagaling nitong mga taong to, no? At napaka-professional, no? Kaya hanggang ngayon yung mga inabutan ko na sa MHS na unfortunately naging bahagi ako ng pag-abolish ay nagkakaibigan ko. At yung mga middle level, mga staff doon dati, ngayon ay mga regional directors, ang iba ay matataas ang posisyon sa gobyerno dahil well-trained sila. No? Professional talaga, professionally trained. So, yun yung unang lesson ko. Never, parang maling pag-iisip na pag nanalo yung isang administrasyon at pumasok ka doon, sinama ka ng bagong administrasyon, ay parang ang attitude ay kami kasi ang panalo, kasi talo kayo. No? Maraming okasyon na humingi ako ng apology sa mga na-meet ko noong una, nang tinamaan ng yabang ng task force. No? Pero we were just fulfilling naman a mission. Kaya natapos naman yun, maayos naman yung package ng separation. Maayos naman yung buhay ng karamihan ngayon at tumaas pa nga yung rango sa gobyerno. Kaya nung tapos na yung mission na yon, yung next na tinrabaho naman ay yung paano ang concern ni Cory noon, paano mas mapalapit physically yung kanyang gobyerno sa mga tao. Kaya for the first time, tinayo yung PMS outside Malacanang. Talaga? Oo. Kasi dati, yung PMS dati sa Malacanang yan, kung meron mang PMS sa field, ito yung mga intel. Ito yung sa intelligence community. Hindi talaga yung PMS na malapit sa tao. No? Kaya yung tinayo, nagtayo ng mga iba't ibang opisina dito sa Mindanao. No? Lahat ng regions, merong offices, meron pa ng provincial offices sa mga piling probinsya. Ang idea lang ni Cory ay mas malapit yung tao, hindi na kailangan pumunta sa Malacanang, no, para kanilang mga mensahe, mga pangangailangan, at iba pang mga pwedeng maibigay ng gobyerno sa taong bayan. No? Ganyan, ganyan pa rin ba ngayon o wala na yan? Nandiyan pa rin ang PMS. In fact, ang unang opisinang hinawakan ni Senator Bongo ay ang PMS. Okay. Sa Mindanao rin. Hindi, pero may PMS sa Maynila, pero meron pa rin sa area? Ay, meron pa rin. Meron pa rin. Sila ang PMS ang in charge sa mga presidential visits, nag-a-arrange. May mga special projects yung gobyerno. Halimbawa, yung balik probinsya ni Senator Bongo. PMS yun. No. PMS. So, pero ang iyong scope ng responsibility nun, the whole of Mindanao? Wow. Ako yung in charge sa recruitment. So, nag-recruit ako kaya dami kong mga kaibigan na actually karamihan diyan mga dating MHS na napagkat ko habang nasa MHS ako, at sila rin yung in-invite ko na mag-core ng PMS, no, mag-umpisa ng PMS dito sa Mindanao. So, yun. At diyan ko na-meet si Jerry. Kasi ang nangyari, konektado yan yung si Jerry Bulatao, nangyari kasi diyan, yung pag-abolish ng MHS, ang question, saan? Ang daming assets ng MHS. So, tinanggap yun ng PMS, yung mga assets. Mga opisina. Ang gaganda ng mga opisina ni Imelda noon, di ba? Yung mga standard design, mga sasakyan, daming motorsiklo, daming mga four-wheel. Ngayon, naghahanap
naghahanap kami ng kanino ito ipapasa. So, merong isang staff ang DAR na naging kausap ko kasi ako yung in charge paano paghahanap ng mapapasahan ng mga assets ng MHS na ngayon ay tanga na ng hawak na ng PMS. At itong staff pala na ito ay staff ni Jerry. So, dapat mamit mo yung boss ko, si Jerry Bulatao. Ako naman narinig ko na noon pa. Kasi ito naman si Jerry Bulatao, sidelight lang. Tuwing may daming instances na napapakamalan ako na siya. Oh. Minsan kausap ko yung isang archbishop, haba na ng kwentuhan namin. Napapansin parang hindi akong kausap nito. Kausap. Pala niya ako si Jerry. So nung nag-meet kami ni Jerry, at magkasunduan nga na lahat ng assets ng MHS na hawak ng PMS ay i-turn over sa DAR. Si DAR. So si Jerry ang nag-facilitate noon at nung nagkabiruan at naging seryoso, sabi ko, baka kami gusto nyo na rin i-absorb. Recruit na rin. Kasi task force lang kayo. Hindi na, PMS na. PMS na. PMS na. So yung PMS, karamihan sa amin, lalo na yung mga regional managers, ay sumama sa akin sa DAR. Talaga? Wow. Parang Kasi na nagbubuo si Jerry doon ng yung malaking unit, yung support services, Services office. Nag-recruit kami noon ng si Jerry, 800 yun na bagong posisyon. Yung idea nga ay magkaroon ng bagong dugo, bagong passion sa loob ng DAR. Kasama kami doon sa mga, at ako naman dahil naintindihan ko rin yung reformang agraryo, yun nga rin ang naging passion ko, ay napasama na ako. Sandali nawala yung nawala yung aking, ayan. Nawala ba ako? Hindi, napapakinggan ka namin. Baka nawala lang yung video mo. Kita pa rin namin. So yun, maraming lessons dyan. Ang pinakamaraming lesson ko na natutunan talaga ay mula din sa DAR. Dito ang naging makulay. Naging makulay yung engagement dyan sa DAR. Kasi nga... Ano ang unang pwesto mo sa DAR noon? Kasi may ang structure noon, ang structure sa region, mayroong regional director, may dalawang assistant regional director, dinagdagan ng isang assistant regional director for support services. Yun yung unang posisyon. Assistant regional director for support services. Pero mas na-involved sa talaga, screening nationwide. Seryoso kasi yung screening at recruit process na nilatag ni Jerry, kaya may seminar, may psychological testing, may exam, may conference, at paano talaga matanggap din sa DAR, Siyempre after a few nagkaroon ng leadership na change sa DAR, isa ito sa mga napag-initan na unit, itong grupong ito. So, umalis kami ni Jerry. Kung alam umalis at pinaalis. Pareho. Grabe talaga. Makulay. Nasimula pa lang tayo, sobrang kulay na ng kwento ni Kaloy. Tapos yun, bumalik ako. Kami ni Jerry rin, nung panahon na ni FDR, ni Ramos. Wala tayo mga pala. Ernie, Garila. Dahil nung umalis nga ako sa DAR, ay bumalik ako sa NGO. At yung NGO na pinuntahan ko, yung PhilDRA, ay nasa forefront din ng agrarian reform and rural development. Kaya nung naging secretary si Secretary Garilao, ay isak ang mga kasama sa PhilDRA ang naimbita naman na pumasok sa DAR bilang mga staff niya, transition staff ni Secretary Garilao. Yan, kami hinila ko na yan, sina Chody, kasi si Chody at the time kararating lang galing sa labas. So,
yun, kami nag-form ng transition team ni Secretary Galilao. No? At nung na-confirm na siya, ay nung nag-request na ako na bumalik na sa Mindanao, sabi niya, baka gusto mo mag-regional director doon. Sabi ko, bakit hindi? No? So, nag-regional director ako dito sa Mindanao. Yun yung at doon nag-umpisa ang mga makulay na ito. Pero ang unang comment ko dyan, nag-a-apply pa sa yung not once, but twice. yung pagkadar mo, Akala ko minsan lang, 2 beses pala. Oo, dahil yung unang pag-alis namin, medyo rin yan makulay din yun kasi nung pumasok kami under Miriam, ang higpit noon. Pag-initan yung mga lefty. Meron pa siyang listahan ng mga communists in DAR. Wala naman ako dun sa listahan niya kasi may listahan siya ng komunista sa DAR. Kawawa naman, pati yung driver ni Jerry nasama dun sa listahan. Kasi hindi naman totoo, di ba? Tapos biglang na-appoint si Butch Abad. Yehey! Para pwede na sana. buhay na naman tayo. Tapos biglang hindi kinontra. Kaya alis na naman. Kaya yun, talagang matindi yan. Umalis kami dahil doon. Ayan. Magandang yan, magandang example nung yun na yung problema ng transition, yung gulo nga doon from the Marcos to Cory. Sa loob nun, talagang halo-halong mga iba't ibang ideya. Oo. Yung mga taong gusto ng pagbabagong pumasok sa gobyerno, pwede rin pag-initan pala ng iba kahit na supposedly the government is a reform government. Saka yung struggle ng yung struggle, yung banggaan ng mga progresibo at mga landlords. Talagang matindi ang banggaan. Yung case ng non-confirmation ni Butch Abad ay yun ang bawa, na isang progresibong secretary ay hindi pwedeng ma-confirm. Hindi pwedeng ma-confirm dahil ang Kongreso ay dominated ng mga landlords. Mahirap. So siguro lockdown muna natin yung mas mabigat yun. Pag nangyari yun, 2 oras tayo rito. Yung second round ng drama sa buhay ni Kaloy sa loob ng gobyerno at agrarian reform. Pero ang gusto ko bago tayo, pwede naman balik-balikan yun. Mas malaking bagay po na sabi nga niya, sige, later, sa notes nga niya, engage nga sa loob ng gobyerno. Pwede rin namang mag-engage siya sa labas ng gobyerno at doon nga nagsimula yung ideya mo nung dahil sa iba't ibang dahilan na mahabang kwento, you decided na umalis na rin sa DAR uli. Ay nagsimula ka ng what is now Balay Mindanao. So yun ang gusto ko na maikwento na medyo mas extended dahil mahalagang kwento yun na kung paano nagsimula. Yung isang tulad mo, attempted engagement, try to make reforms within government, some victories pero ang raming gulo. Na paglabas, sige, NGO ako, but hindi necessarily NGO kalaban agad ng gobyerno, maghahanap ng paraan how to work with government. Pwede mong kwentuhan kami ng konti sa kwento ng Balay Mindanao. Citizen ka na ngayon, hindi gobyerno. Tapos sabi mo nga, working for inclusive peace. At isinama po natin dyan. Yan po ang si Kaloy mismo nag-design ng logo na yan, na 3 na for equity, development, and peace sa Balay Mindanao. Kaloy, kwentuhan mo nga, including yung mga early years na baka akala ng iba, nagsimula ang Balay, milyones agad ang pera at saka structured. Yung talagang tayod mula sa baba. Yun. Mahirap i-detach yung kwento sa aking huling engagement sa DAR. Kasi doon nga sa DAR, dahil nga sa pressure ng mga politiko at mga landlords, ay talagang kailangan kong mag-resign. Alam mo, nung nasa DAR ako, ay meron akong 8 criminal cases
Oh, Mga harassment cases, puro corruption. Isang corruption, isang libel. Dahil may minura daw ako sa galit ko. Anyway, lahat 'yun ay ay parang naglahong parang bula nung nag-resign ako. In fairness naman kay Secretary Garilao, hinliin naman niya ako sa lahat ng mga administrative na mga kaso. Kasi nga, at yung meron nga akong sabi ko nga, alam nyo, notorious yun. Sorry pero yung dating ombudsman, maraming disyerto, di ba? Maraming negative mga sabi sa kanya. Pero sa akin, magandang ginawa niya kasi yung kanyang decision na sinulat para i-clear ako, ay hindi ko malimutan Sabi niya doon, itong accused ay dapat ngang parangalan. Sabi niya, ano ba yung definition ng corruption? Di ba, pera papunta sa bulsa. Malinaw na wala siyang hinahangad na pera kung hindi makadistribute lang ng titulo. Bakit siya naging corrupt kung magdi-distribute siya ng titulo sa mga magsasakang wala namang pera? So, hindi siya-celebrate ko yung na yun yung decision na yun. No? Anyway, pero dahil nga sabi ko, parang hindi na tenable na magpatuloy ako sa DAR. At prinsipyo na rin, no? Dahil kung ayaw niya ang ko noon, kung hindi pala ako ganun ka-effective sa gobyerno at marami akong natatapakang mga political toes, ay mas mabuti pang umalis. No? So nag-resign ako. Na walang preparasyon. No? Kasi alam mo, nung regional director ako ng DAR, contrary sa mga yung common perception, pagka nagtrabaho ka sa gobyerno, ang dami yung pera. Ako, wala akong pera talaga kasi wala naman sa plano ko wala dun sa sistema kong mag-save. No? So, nung pag-alis ko ng DAR, absolutely wala akong pera. Wala akong bisikleta. Wala akong sasakyan. Meron akong bagong hinuhulugang low-cost na bahay. Halos hindi ko na mabayaran. So talagang it was talagang taghirap. Ngayon, with some friends, sabi ko, paano ba ako mabuhay? So with some friends, kina Luz, Reggie, Kotoy, kami, nag-umpisa ng isang negosyo. Ang negosyo namin ay consignment ng mga produkto ng mga Maranao women. Yung mga tela na hand-woven ng Maranao at ginagawang folder sa seminar o bag o wallet o ano ba dyan. Yun ang aming tinitinda sa Limketkay Mall. Pero hindi sa loob ng mall, sa labas, sa sidewalk. Sidewalk vendor kayo. Informal enterprise. Sa sidewalk ng Alimon. At ang tawag ko sa stall na yon ay Balay Mindanao. Yun simula. So, yun. Sabi nga, paano nag-umpisa ang Balay Mindanao? Sabi ko, isang sidewalk stall. Tapos, parang novelty ako, yung mga dumadaan. Dako, si Director Manlupig, tendero sa sidewalk. Sila doon para, di ba? Pang selfie nung araw, ang dami ko sana siguro picture na Director Manlupig ay isa ng tindero sa sidewalk, isang sidewalk vendor. Pero yun totoo. Ngayon, yung mga kasama sa NGO, sabi nila, di ba marunong kang magluto? Mahilig kang magluto? Oo nga. Baka gustong mo ikaw mag-cater. Seminar namin sa mga farmers, sa mga PO, sa mga NGO. Sabi ko, bakit hindi? So yun, isa na naman akong mag-cater, magluto. Hanggang lumaki yung demand. At kailangan ko, ang liit ng bahay ko, kailangan ko nang maghanap ng isang malaking kusina. Yan, kami noon, tinulungan niya ako, naghanap kami ng malilipatan na ma-rent, mauupahang kusina. Nakita namin yung isang abandonadong bahay ng mga Limketkay pa rin, no? Parang konektado pa rin nung sidewalk na mall. Ito naman dating bahay nung may-ari ng mall
nirent namin, pinarent naman niya sa amin na parang halos libre na nga lang. Talagang ano na yun, no? Abandonado, sira-sira na, inayos namin ng konti. At yun, at doon, tinawag naman namin yung Balay Mindanao Formation House. So, from a maliit na sidewalk stall ay naging kusina. Kaya lang, nandun na, ay nandun na naman uli yung mga farmers, araw-araw, nagpapatulong, tactic session sa kanilang paano makuha yung kanilang mga titulo. At syempre, paghapon, inuman na sila, tapos doon na matutulog. Sabi ko, patay, pagka ganito ng ganito, malulugi talaga tayo, wala tayong pera. Pera. So, sabi ko kay Jerry, pautang naman dyan. Si Jerry that time ay executive director ng Kaisahan. Pinautang para pambili ng isang maliit o mumurahing desktop computer at para pang show money sa SEC. Kasi ng mga kaibigan sinalusan, gawin na lang natin itong NGO talaga kasi parang NGO naman talaga tayo. Araw-araw nandito itong mga PO. So, ayun, doon nag-umpisa. No? So, we all started as volunteers, walang sweldo. Ayan, ni-recruit ko na yung mga unang mga volunteers na sina Bell, sina XX, no? Mga wala rin sweldo, no? Pero mga volunteer. No? Eventually, Anong taon yun, Kaloy? 1996. 1996. So, 25 years ago. No? Oo nga, no? So, yun. Pero, nung pagtayo na ng NGO, nung naging NGO na talaga yung Balay Mindanao, meron kaagad malaking break. Kasi nga, yung mga taga-NEDA, mga kaibigan ko, na dati nung nasa gobyerno ako, sabi niya, may NGO na pala. Alam mo, kailangan namin ng NGO partner na matino, sabi niya. Tapos, at that time, uso-uso yung summit ni FDR. So, merong anti-poverty summit. Yun, big time yun malaki talaga yun. Sabi ng NEDA, gusto mo Balay Mindanao ang ma-convener sa Region 10. So talaga sa big break, no? So kami nag-recruit ng mga participants, mga basic sectors, no? Doon para dalhin sa Manila from all over Region 10, no? So malaking break yun. First major activity ng Balay Mindanao. At habang nandun naman ako sa Manila, ay na-meet yung mga funders. At meron, sabi nung si Mary Roselis, sa Ford Foundation dati, anong ginagawa mo? Sabi ko, ito, may maliit na NGO, nag-uumpisa pa lang, Balay Mindanao. Punta ka sa office, baka pwede tayo magtulungan. No? Dumating si Arthur Nim, no? Na Christian Aid. So, nag-umpisa, pero very basic yung ang ginagawa ng Balay Mindanao noon, agrarian reform at federalism. At eventually, na-discover nga na mahalaga talaga yung barangay-based, barangay-focused, community-based work. No? Kaya hanggang ngayon, ito yung pinaka-anchor ng muna pala, Kaloy, yung bang binabanggit mong engagement ng Balay Mindanao sa NEDA dun sa summit ni FBR, yung ba yung doon tayo nagkita? First time? Parang kasi alala ko, parang paano ba yun? Parang in-introduce ka ni Jerry, in-introduce tayo ni Jerry. Ganun, hindi masyado mahaba yung kwentuhan. Oo, ganun lang. Anyway, get on with sige, sige. Ngayon muna, ang ginamit mo ritong note ay hindi lang agrarian reform, doon nagsimula, no? Social development. Pero sinabi mo rito, inclusive peace. At nung naghanap nga ako ng picture mo, sabi ko, ay, maganda yung isang t-shirt ni Kaloy. Kasi pula, so resistant siya. Pero tinan mo ang kanyang slogan, give peace a chance. Paano at bakit mo napili ngayon, kung pipili ka lang ng isang phrase, na ang Balay Mindanao, bagamat dati
triple yan eh. Agrarian reform, equity, social development, pero and peace. Oo. Pero ngayon, inclusive peace ang parang ginamit mo ngayon, parang catch-all framework, you know? Mukhang nag-develop ito over quite a while, no? May isang malaking turning point na naman nangyari noong late 2003, 2004. Lumapit yung dalawang dati kong mga matagal ng kaibigan, no? Yung isa, dating mayor ng Iligan, si Franklin, yan, na ngayon ay chair ng Senior Citizen Commission. Oo, Franklin, Yes. National Council of Senior Citizens, a commission niya. Yeah. Dapat siya nga pala bahagi siya ng ano na ito, city. Oo. Tapos yung isang dating negosyador ng NDF na alam naman natin na nag-break away na nangyari at nagkaroon ng sariling grupo, yung ng bagong grupo, yung RPMM, at nag-uumpisa ng isang parang informal peace negotiation at lumapit sa dito sa kwartong ito, no? At sabi, pwede bang tumulong yung Balay Mindanao para ma-formalize itong peace process? Sabi ko ba, wala naman akong kaalam-alam dyan sa peace process na yan. No? Sabi niya, kaya nga mabuti kayo kasi wala kayong bias, wala pa kayong mga formula dyan, wala pa kayong yabang. So, yun naman ang sabi ko, kinonsulta ko yung mga kasama, sabi ko, bakit hindi? No? So, saka, ang linaw-linaw ng ating third word sa ating vision, peace. Wala tayong konkretong programa sa peace. Ang dati nating sinasabi, pag may equity, may development. Pag may equity and development, merong peace. Pero ito talagang distinct na peace building work. No? So yun, sumulat ako sa mga kaibigan sa OPAP, si Secretary Gindeles, at welcome naman niya yung initiative hanggang na-formalize nung panahon ni Presidente Gloria. No? Kaya nag-issue siya ng order noon na nag-establish o nagsimula nitong peace process between government and dito sa RPMM. At ito yung naging daan, talagang major turning point ito because dito nag-umpisa na sineryoso ng Balay Mindanao ang peace building work. Lahat ng mga kasama dito pinagdaan ng training, pina-attend kung may training sa peace, attend ka diyan para maintindihan natin to. Eventually, tayo na mismo dito ang nagpapatakbo ng mga peace courses, no? Na sa ngayon ay nakailang libo na yung ating graduates, no? Na hindi lang mga NGO, lalo na ang mga taga-gobyerno, mga military, police, mga rebelde, may mga courses din para sa kanila, no? So dito naging parang kaya ngayon pag tinatanong yung Balay Mindanao ano gusto parang it's more of a parang peace building NGO talaga. Kasi kung titignan natin yung ginagawa natin ay within the nexus naman ng inclusive peace, no? Fortunately naman dahil sa karanasang ito ay naging daan ito para ma-involve pa sa ibang mga peace process, MILF, tapos eventually dito sa NDF peace process na kung saan naimbita rin yung Balay Mindanao bilang resource person dito sa mga peace process, sa peace talks na ito. No? Kaya ngayon, kahit na nga putol, wala ngayon yung formal peace negotiations, ay tuloy-tuloy yung ating ginagawang community peace dialogues sa mga community. Dahil ito yung magbibigay ng laman, ng substance sa mga negosasyon. No? So kahit na wala yung formal negotiation, sabi natin, dapat tuloy-tuloy ito. No? So in the process, dapat ma-involve natin ang lahat, inclusive. So, at alam naman natin sa bawat pamayanan, sa maraming pamayanan, ay nandyan lahat ng mga parties to the conflict. No? Nandyan yung mga sundalo, nandyan yung gobyerno, at nandyan din yung mga revolusyonaryo. So, hanggang ngayon, ganyan yung focus natin. Paano siya palawigin pa, palalimin pa, at paramihin pa palawakin pa yung mga ganitong mga community-based
peace conversations. No? Like, So yan. So ngayon, elaborate. tuloy-tuloy yung engagement natin, hindi lang sa sa security forces, sa security sector, kundi pati na rin sa the other side, no? Yeah. Ng bahagi ng conflict, ng armed conflict na ito. Tama-tama, kasi kita ho nyo, kulang na kulang, haba ng kwento ni Kaloy, pero may mga ilan siyang, ito ho yung mga kwento at may reflection na siya. Pero ang maganda kay Kaloy, nagpadala pa po siya ng ilang notes. Ito parang reflection talaga ng mga lessons na natutunan niya. At pangalawa, yung mga reflection. So, biro mo Kaloy, alas 4 na. So in the last 30 minutes, mga na ito, lessons learned. Ang una muna, ayan, tinan mo, parang nanimdim, nagme-meditate si Kaka. Ang gaganda naman picture mo sa Facebook, nakahanap ako ng magandang pictures. Nabanggit niya ng ilan yan, pero can you elaborate a little, some lessons learned, including from mistakes, sabi mo nga. Nabanggit ko una kanina, yung takeover mentality na kami naman ngayon dahil panalo kami, talo kayo. Ito yung unang leksyon na natutunan ko na hindi dapat ganoon, no? Yung arrogance of power, no? Mabuti naman at palagay ko napatawad at naintindihan naman ako ng mga nasagasaan namin noon sa aming yabang, sa aming kasi yung walang respeto sa birokrasya ba, yung sa mga sistema ng birokrasya, no? Ang birokrasya is there to stay, is here to stay. Tayo naman na dumadaan lang, lumilipas din, no? So, at dapat sila yung yung birokrasya, yun yung nandyan na permanente at dapat ginagalang dahil sila ay may prinsip, may rin, no? May respeto sa sarili, no? Ano dapat din respetuhin, no? At majority diyan ay mga professional, no? Sabi ko nga, saka yung bang pag-iisip noon na ay lahat yan sila mga kurakot. Sabi ko hindi totoo yan, no? Sabi ko nga walang monopolyo ng mga masasamang tao ang gobyerno. Meron din tayo niyan sa NGO. Oo nga, yan ang susunod mo mamaya. May isa sa slide na nilagay dyan, nakakatuwa. Yun. Wala rin monopolyo yung NGO sa mabubuting tao. Marami din na sa gobyerno. Tapusin ko na lang. Yung rin, no? Yung isang malaking lesson noon. Yung part pa rin ito ng yabang ng nung takeover mentality. Ako, hindi naman ako taasan ng ranggo ko, di ba? Kayo mga cabinet na kayo. Ako, ordinaryong direktor, no? Pero mayabang din. Kasi pagka may problema sa barangay, may gustong makipag-usap, kapitan, sayang naman ang oras ko. Kausapin ko na lang yung mayor niyan, utusan ko, yung governor niyan. Di ba? Yung walang recognition, no, na nandun pala ang kapangyarihan sa barangay. At sabi ko nga, kaya ngayon bumabawi ako puro barangay. Ang kinakausap ko ngayon, puro barangay. Kasi ngayon, ang realization na ay ang kapangyarihan, no? At ang gusto mo ng tunay na demokrasya talaga na maging buhay, ay nandun sa barangay. Yun dapat ang tutok ng ating pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga pamayanan, no? Doon sa mga barangay. Both formal and informal leaders. At sa tribo, no? Ganun din, no? Oo, ang liderato ng tribo, no? Yan, ang dahol yung sabi ko nga yung gobyerno ay isang napakalaking larangan ng pakikibaka, no? Dati pakikibaka sa labas, no? Pero sa loob pala, no? Sa loob ay isa ring larangan niya ng pakikibaka. Dahil maraming puwersang positibo at progresibo sa loob ng gobyerno. At hindi totoo na may monopolyo ng monolithic, no? Nandiyan din natin sa susunod na slide. Ilagay na natin yan kasi yun ang magandang kwento na eh. Ano ba tawag mo? Paradigm shift. Ayan. Ayan. Yung paradigm shift, no? Yung dati akala ko
dahil EDSA 1 na, atin na yung kapangyarihan, no? Nasa gobyerno ang kapangyarihan. Hindi totoo yun. Ang kapangyarihan ay nandun pa rin sa taong bayan at sa gobyerno. No? Maraming polls, maraming pinanggagalingan ang kapangyarihan. Kaya kailangan ng synergy at synthesis ng mga powers na ito. No? Kaya nga yung lakas o yung kapangyarihan ay nasa loob at labas ng pamahalaan ng gobyerno. Lalong-lalo na dahil ang gobyerno ay hindi monolithic yan. Dati kasi yung panahon ni Marcos, tingin natin ba sa gobyerno isang dambuhalang monster, no? Isang monster na iisa lang yung kung anong inuutos ng utak ay yun ang ginagawa ng lahat. Hindi totoo yun, no? Marami ring resistance o resistors sa loob ng gobyerno kung meron mang kalokohang nangyayari, no? Hindi monolithic, no? Hindi monolith. Hindi iisa ang utak ng mga nasa gobyerno. May tunggalian din ang negatibo at positibo. At sa tingin ko, marami ang positibong pwersa, progresibong pwersa. No? Ayun, nabanggit ko kanina na walang monopolyo ngayong gobyerno sa corruption. In the same way na walang monopolyo ang NGO sa mabubuting tao. Ano yan, may mga shares din ng mga korupsyon sa political movements at sa mga NGOs, no? Ganun din sa gobyerno. At may mabubuting tao rin sa gobyerno, gayon din sa NGO, no? Ngayon ang mahalaga lang yung paano malalaman natin ano ba yung nuancing natin diyan. Sa karanasan ko, malinaw na malinaw sa akin, no? Punahin ang dapat punahin, batikusin ang dapat batikusin, at suportahan ang dapat suportahan, no? Hindi yung puro na lang pagkagalit sa gobyerno ay masama, no? Dahil maraming ding mga positibong nangyayari, lalo na sa mga local government, no? Kasi pagka tinitingnan natin ang national na sitwasyon, di ba? Parang ang dilim ngayon. Parang maraming problema, issues. Pero pagka nasa baba ba tawag doon? O nasa base ng kapangyarihan, pag nasa barangay, no? At nasa mga LGU, ang daming magandang nangyayari, no? Ang daming mga pagsisikap na dapat ma-celebrate, no? Kaya I think ito rin yung dahilan kung bakit parang buhay na buhay yung Balay Mindanao, no, sa mga pamayanan na mga partners nito. Dahil pag kasama natin ang mga partners na mga communities, mga barangay at mga munisipyo, ay talagang nakaka-inspire ang mga initiatives. Nakaka-inspire yung mga tinatawag nating small victories, no? So yun, kaya nga tuwing may mga pagkakataon na nakakausap ko sila, lagi kong sinasabi, maraming salamat talaga. At binigyan niyo pagkakataon na maging bahagi ng inyong pagsisikap. At sa gayon ay natitikman namin kung gaano kasarap ang inyong mga small victories. No? Yung mga ilang makaloy, mga para lang malaman ng mga taga-Prime. Maraming areas kasi ang trinrabaho ng Balay Mindanao mula nang nagsimula. Pag tinanong ka, mga ilang daang barangay ba ang one way or the other may presence ang programa, partnership ng Balay Mindanao at kanyang staff sa barangay level, and then iba, at different level, siyempre kadiri yung mayor at iba. Pag tinanong ka, ano ba ang latag ng Balay Mindanao partnership sa mga barangay? Marami-rami rin yan, no? Mga mahigit 400. Wow. 400 na yung naging partners, mga naging partners natin na barangay. Ngayon, ang ating mga community-based teams, no? Ibig sabihin yan, ito yung mga teams, matawag natin ang mga balay, na kung saan ating mga kasama ay doon talaga naninirahan at kumikilos ang mga local partners, no? So halimbawa, ang pinakabago nating tinayong balay ay yung Balay Mindanao sa Bangsamoro. Cotabato. Ito ay Cotabato City, no?
ito ang nag-engage sa mga barangay at munisipyo sa bagong tatag na Bangsamoro government, no, kasama na yung mga barangay na dating North Cotabato na nag-yes doon sa pagtatatag ng BARM at naging bahagi na. So yung ating team na dati nakabase sa Alyosan ngayon ay nakabase na sa Cotabato. Sa Pero Cotabato. yung sa Alyosan at sa Cotabato province. Yung ating team din nasa kabila ng Bangsamoro, ibang team sa Bangsamoro ay nasa Marawi, no? Tawag natin ay Balay Ranao at ang Marawi community-based team, no, na kumikilos doon kasama ang mga karamihan ay mga IDP barangays pa rin, no, nandun sa Marawi at ang buong Lanao Sur, ang mga returnees ba ang tawag doon, mga returnees, no? Returnees, yung mga at saka sa Balay Basilan, no, na ang partner naman natin doon ang local government at ang military, no, sa pag-aalaga sa mga rebelde dati na gustong subukan kung paano ang maging pagsusumikap sa kanilang kaunlaran, no, sariling kaunlaran, no. Baka magandang ikwento mong kahit saglit lang, Kaloy. Kasi yung tinatanong kanina ni Gerly, I think yung attitude, yung engagement, malinaw yan. Pero yung resulta, ang isang pinaka-dramatic sa level ng peace, ano, yung nabanggit mo, sa Basila na dati yan pugad ng Abu Sayyaf. Pero sa pagtutulungan ng iba't iba, ay talagang maraming para naghanap kayo ng mas mapayapang pamamaraan na maging mamamayan. At ang NGO-ng tumutulong talaga sa kanila in partnership sa government, including the military, ay Balay Mindanao, ano? Kanilang Abu Sayyaf yan no? Pakwento ka. Yeah, no? Aloy. Oo. Ayun sa Basilan at Lanao, yung mga ibang-ibang grupo naman yung sa Basilan ay Abu Sayyaf, no, ay siguro makita rin nila na subukan, no, ang mapayapang buhay, no. Kaya ngayon, ang pinaka-engagement natin sa kanila ngayon ay ipakita ang mga iba't ibang mga options, no. So meron tayong mga training doon ngayon sa social enterprise, no, paano maging productive, no, agricultural development. Nung wala pang COVID, ini-expose natin sila sa iba't ibang mga successful na mga initiative na kung saan ay nakakaroon ng sariling kaunlaran, no, yung pamilya at ang pamayanan. Ngayon, dahil COVID nga, ay nakatutok tayo ngayon sa kanilang on-site na development ng kanilang mga projects. No. Tapusin ko lang din yung areas natin dito kasi meron kabila naman, Caraga, meron tayo dyan sa Andap Valley. Alam na ang Andap Valley kasi ay para isa sa mga sentro ng armed conflict, no? Battleground yan ng NPA at AFP. So nandun yung team natin dyan, ay ang trabaho, ang very clear na mission ay creating spaces na kung saan pwedeng mag-usap-usap, no, ang mga iba't ibang mga parties sa conflict. Pero maliban dyan, meron din tayong mga intervention sa mga socio-economic enterprise, sa response, at iba pa, no. Meron din tayong team dito sa Cagayanon, covering mga barangay sa Cagayan, Balay Cagayanon, no. Hanggang sa Misamis Oriental, at ngayon ay nasa Surigao del Norte rin, no. So, napaka-lapad ng spread ng mga community-based teams, no, na ang basic na paniniwala ay nakatutok sa community-based, barangay-focused na pagkilos. No? Kaya maganda nga dahil sa lapad na yan at hindi lang dahil sa COVID, pero lalo na dahil sa COVID, yung sabi mo nga na paano ka kung hindi ka makakilos na regular, paano sila makapag-usap paminsan-minsan, ma-develop. Kaya kahit panimula, di ba, gumagamit na tayo ng local radio. Ngayon, naisip nga natin dito, mga tagapakinig, in the future po, pinag-uusapan namin kung paano yung attempt dito sa CISO, sa pag-uugnay ng iba't ibang mga grupo on the web, ay makipagtulungan sa Balay Mindanao dahil ang lawak na ng latag sa baba
kailangan patuloy na komunikasyon, koordinasyon ay magamit lalo sa panahon ng COVID yung possibilities nitong web. Kaya baka isang area na naman yan ng exploration at development ng Balay Mindanao. Yeah. Yun ngayon nga, mabuti na lang may mga ilang funding partners din na na-realize no na ang ating ang pondo ngayon ay may pondo na tayo para sa load para sa mga PO leaders at community leaders. Tama. At ang iba dito naman sa Lanao ay imbis na dahil wala na tayong mga in-house na mga training o mga center-based training, yung mga pang board and lodging, pwede na nating ibili ng cellphone para mas ma-communicate. Kaya importante itong ganitong ginagawa na ito kasi pagka may mga cellphone na yun, mga iba't ibang communities natin na partners, ay mas marami ang nakaka-participate sa ganito nating pag-uusap. Actually, isa yan sa malamang in the future, palalawigin natin. Ito, parang panimula lang po ito. Tsamba nga ho ito tayo kasi akala namin mahihirapan ng hindi lang sa schedule ni Kaloy, kundi yung ating technical na po. But I think mag-i-improve yan kahit paano, and I think, so hindi lamang among themselves po sa Mindanao, kasi nga siyempre personal advocacy namin yan ni Girlie, lalo na dahil sa naging partnership po sa Balay Mindanao na yung mga issues ng Mindanao at kwento ng Mindanao ay tulungang maipaabot dito sa Maynila sapagkat arami pong kombinasyon ng ignorance at prejudice. Ang tingin sa Mindanao ay puro kaguluhan o puro nangangailangan lang ay hindi nila nare-realize na ang Mindanao is a lot of resources, and I don't mean lang natural resources, ang human resources at saka yung learnings, ang bigat na Kaya Kaloy, patungo na tayo sa last 20 minutes natin ng reflections mo. Believe ako rito, ang dali ho namin, hindi namin kailangan maraming itanong dahil sinamarize niya bilang guide. So last 2 slides po niya, ang ganda po, final reflection ni Kaloy tungkol sa resistance at engagement inside and outside government. Ito muna, resistance. Ito naman parang nakwento ko naman ito kanina. Parang tinignan ko abay naging hugis o anyo, no? Yung mula sa labas, siyempre, karamihan sa atin, ako personal ko yan na karanasan din, mula sa mga political movements, anti-government activities, no? Ang banat sa gobyerno, no? Expose and oppose, no? Yun naman yung resistance doon na marami pa rin ang ganun ang pamamaraan ngayon, no? At effective pa rin at pinakailangan pa rin gawin, no? At mula naman sa loob ay kung pumasok sa gobyerno at doon ang reforma sa loob, no? Pero dito sa pagpasok sa gobyerno, marami talagang makakasalubong na mga ganitong problema o mga dapat labanan, corruption, incompetence, at lalo-lalo na itong political interference, no? Yung dahil sa political agenda ng karamihan, no? Ito yung resistance, to. Siguro yung last slide na lang. Pero gusto ko munang i-highlight kasi sa totoo lang parang first time na strike ako. Normally pag resistance, inisip natin from outside government, no? Banat. Na there is also resistance inside. Na hindi naman lahat na nasa loob ay parang chuchuawa na lang at saka gano'n, no? There is actually, otherwise, nakaka-despair, no? Kung walang resistance even within the centers of power, hirap naman galing sa labas lang ang resistance, no? So, mahalaga yung makombine nga yung positive forces within. Pero gusto ko rin, kaya hinanap ko yung t-shirt mong yun. may maganda akong paboritong slogan na in-adapt ng Balay Mindanao mula sa isang peace activist sa Africa, no? Lalo na sa panahon ng maraming disaster, yung ang tingin talaga, ay kami biktima, kailangan namin tulong ng iba. Ay ang kanilang ginawang slogan, kahit ikay tinamaan na, we refuse na maging biktima lang. We will become resources. Ang ganda. I think it's a very challenging slogan na talagang associated ko yan sa spirit at prinsipyo ng Balay Mindanao. Kaya yun ang tulay natin din sa Panalwal. Just the meaning really of engagement. No? Yan. Ayan. Yung engagement dapat. Ganun naman ata yung eventually, I think yan yung parang
maging pure na agenda. Pero sabi ko nga kanina, inaamin ko nung una kong pasok sa gobyerno, parang ang mas may motivation din ng ganti, take over. Kami naman. But eventually, napahiya at nakita ko nga naman, may mga noble din naman na objective ang engagement. No? So kung pumasok ka sa gobyerno, ay i-consider natin ito na isang vehicle ang gobyerno para makadagdag o makakontribute sa equity development and peace. So, kung gamitin natin yung vision ng Balay Mindanao. At kung sa labas naman, ay ito yung patuloy na critical collaboration na laging mode ng engagement ng Balay Mindanao, no? From the very start. Na tayo ay, sabi nga nila, lalo na yung engagement natin sa military, no? Sabi, nagsabi, no, si Helder Camara, nagsabi na behind every uniform is a person with a heart. Diba? So, kahit na yung mga anuman ang uniforme nung sa gobyerno, nung sundalo, sa likod ng uniforme yan ay taong may puso. No? At lahat ng tao, ay may karapatan o may pagkakataon ng transformation. Ayun naman ang kung susumahin ko yung aking karanasan ng resistance and engagement ay transformation. It's really self-transformation. Pagbabago tawag din natin paradigm shift, but ang mas malalim na resulta noon ay yung transformation talaga ng sarili at ng relationships. No? So, yun ang aking panghuling statement ata. Kasi nga sa aking personal na kaalaman, bagamat marami namang peace advocate sa Pilipinas, no? Pero I think yung seryosong nakapag-engage sa security forces, yung sa armed, yung official, may legitimate use of violence, armed forces, police, and also the rebels na may armed. Na ang habol nga natin, yun ang hindi ko makalimutan sabi mo nga noon, kahit wala yung big peace talks na ceasefire na at peace agreement, even sa loob niyan, pwede kang maghanap ng spaces for peace. Pero para mangyari yon, hindi pwede kang yung para magbalinis na kami lang ang peace, kayo pareho, kayo, violent at hopeless kayo. Kundi maghanap ng paraang pero unawain sila. Tatanda ko, sabi sa akin nung sina-ex-ex kaya yan, yung iba unang staff ng Balay Mindanao, sabi na, ay naku, yung ating pinanggalingan sa panahon ng martial law, duda ka at ninenervous ka basta may uniforme. No? Oh. And the others naman, the same thing. Pag hindi ka aktivistang radikal at revolusyonaryo, nakaka-nervyos, baka i-consider pang reformista o kalaban ng mga rebelde. Madaling sabihin, ang hirap gawin niya kasi may hawak na armas. Yung armas nagiging parang yun ang tingin mo na sa kanyang pagkatao at puso na siya talagang dahas, puwersa. Ang hirap, alam mo, madaling sabihin, medyo mahirap gawin at alam kong mahaba-haba yung pinagdaanan ng Balay Mindanao para mag-persevere dyan. No? Yun palagay ko naman ang masasabi nating contribution na ninyo, particularly sa thinking. How do we look for ways forward kahit na yung malalaking problema hindi pa nare-resolve? Kaya nga yung tingin ko nga doon sa mga negosasyon, mga formal negotiation, peace negotiations, hindi siya para makakuha ng concessions. Actually, para ang mas mahalagang papel niyan ay space siya to transform individuals na involved sa process, and in the process ma-transform yung relationship, no? Can you imagine pagka-genuine na yung friendship ng dalawang negosyador sa magkabilang partido, no? Then they can be, talagang tapatan at bukas, no? At hindi na pikunan at hindi na nga concession lang. Hindi lang para makakuha ng yung mga demands, no? Kundi talagang mutual, no? Pinagsamang concern, no? Para sa isang transformed society. So yung tingin ko nga dyan, transform person or transform individuals, transform relationships, and transform society. Yun yung dapat, sana na flow ng formal negotiation.
Yan ay wisdom na of a senior. Oo. Looking Wisdom. back, no, ako naman, looking back, yan yung ano, pwede mo masabing may turning point or leap na yung paradigm shift na mula sa tension, no, worried ka. Now you could say, di, talagang mission ko na, inclusive peace. Kasi talagang consistent ka. Ako, kumisan, back and forth, kumisan, naaasar na ako na, sige, bakal mo. Pero yung idea na no matter how difficult, no matter how there's a lot of injustice, there's a lot still of malice and ill will, na mag-concentrate doon sa mga resources for peace, sa mga tao at methodology. If you would look back, hindi naman one single moment, looking back, yan ang perspective na ngayon, tatanungin siguro mga bata o ibang mga senior, kailan mo masasabing medyo nabuo na lumitaw sa isip mo at sa puso mo, ito na talaga ang value ko at mission na maging peace builder sa isang masalimuot na sitwasyon. Ganun. Ang sagot ko nga dyan, kasi may minsan nga nagtanong, bilib talaga kami sa iyo hanggang mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin yung ginagawa mo. Sagot ko naman, ito lang ang alam kong gawin eh. Pero totoo lang, di ba, alam mo na yung, mararamdaman mo pag masaya, no? Masaya ka sa ginagawa mo. At ako, yeah, sincerely, talagang masaya ako sa ginagawa ko. At palagay ko, dahil naman may mga nakikitang mga kasama na naniniwala, kapwa na at kasama sa pagkilos tungo doon sa mission, sa vision, ay palagay may tama tayong ginagawa. No? So, idol, sinasabi ko nga kay Ed din, at kay Jerry na, yan kayo ang aking gustong pagtanda ko, ganyan ako na matanda, pero ano pa rin, kapakipakinabang pa rin. Kapakipakinabang. Tinatanong ko nga si Girlie, di ba kanina sabi ko, ako maraming tanong. Ngayon, may tatanong ka ba? Eh, nasabi na ni kayo lahat. Hindi, may isa ako. Ako na lang. Ayan, ikaw. Hindi, kasi sabi mo nga, mula nang napunta ka sa mga iba't ibang larangan, siyempre, kahit na meron kang pinanghahawakan na prinsipyo, paano mo pa rin na unlad ang mga kasamahan? Kasi iba pa yung transformation mo sa sarili eh. Pero yung managing, nakita ko na, ang dami-daming bagong kasama sa Balay Mindanao. How do you get them also to be inspired? Kasi ikaw, buo na yung sarili mo eh. Pero yung iba pa, baka nagsisimula pa lang sila. Parang gano'n. Kasi you're managing the whole organization. Diba? Ayan. So, ano yung insight mo? Sinasabi ko naman lagi sa mga kasama, lalo na sa mga senior na sa management. Tayo hindi lang tayo managers, formators tayo. So, wag kalimutan 'yan, no? Nakatingin sa atin yung mga bata, no? Ang ating kaya minsan tunggalian yung pag manager ka medyo stricto, pag mentor ka dapat di ba, gentle. So, pero meron naman, pwede namang gawin 'yon, no? At saka sa akin, naobserbahan ko itong bagong batch na mga kasama sa Balay Mindanao, mga batang-bata pa. Actually, may iba silang kultura na nakahanga-hanga, no? Na-inspiring, no? Kaya sabi ko, hindi ito one way, no? Hindi ako lang yung formator at manager, sila din ay managers at formators, no? Sila rin ay marami din ako nakukuhang mga inspirasyon sa kanila. So yun, at hindi naman ideal, wala namang ideal community o grupo na walang problema, walang mga pag pinagdadaan ng mga challenges. Meron talaga, no? Ang mahalaga ay wag bumitiw, no? Ang mahalaga ay huwag kalimutan, wag tumigil na mahal ang bawat isa, no? Kasi yun ang mahalaga, no? Kapit lang, kahit ano pa yung pinagdadaanan, ay wag bumitiw, no? Don't forget na may
may nagmamahal sa iyo at may Tama, tama. isang oras patapos na no? Kita. Tapos, tama-tama. It's really 1 minute to go. Biro mo. Bitin na bitin pa po. Pero ang ganda kasi yung bridge sa pangalawa at tinatanong rin ng iba na ito hindi lang senior na nagsasalita sa kapwa senior. We're also reaching out, no, engaging yung younger generation. No? So anyway, tapos na po. Maraming salamat, Kaloy, at maraming salamat sa tagapakinig at tagamasid. Hindi na namin acknowledge yung maraming nagte-text rito. But unang-una po, this is being recorded. So yung mga gustong humabol o repaso ito, you can always watch it uli doon sa Lapis Siso channel o respective mga watch. Ulitin po, nagpapasalamat tayo sa technical group. Ang nag-host po sa atin ay si Gary Garada Lapis, si Channel, at ang mga young techies niya, sina Gerald, sina Roda, sina Catherine, at si Daryl Cruz ng Inet na siyang tumutulong. At saka, pangalawa, ulitin ko po, sa Tuesday naman, Senior City, kwentuhan, sina Chuck Manansala naman ang host at iba pa ang guest. So, dito na lang po nagtatapos. Maraming salamat, Kaloy. Sa ulitin, marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan. Girlie, ikaw. Mabuhay ang buong Balay Mindanao sa pamumuno ng Senior Kaloy. Maraming salamat po at enjoy the rest of the weekend. Yes. Dito po kami nagpapaalam. Amping, ingat, stay fit.